Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating pag-usapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, pag-asa at buhay. Sa aming pagtalakay tungkol sa liturhiya ng salita, buksan mo ang aming isip upang maunawaan ang iyong mensahe, ang aming puso upang tanggapin ito, at ang aming buhay upang maisabuhay ito. Tulungan mo kaming makinig ng may pananampalataya, magnilay ng may kababaang loob, at tumugon ng may pagmamahal. Naway ang iyong salita ay maging ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines na mapapakinggan every first, second, and fifth Mondays of the month at 8 p.m. sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang official website ng radyomaria.ph. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. So, kumusta naman tayong lahat? Ayan, siguro unahin muna natin kung sino ang mauna sa atin, kung kumusta naman sa atin. Siguro si Sister, kumusta naman po tayo? Maulan, Father, kaya yung aming internet ay unstable. Sana matapos ko to ng walang problema. Ayan, so magandang araw mga kalakbay. Ayan. Dito naman ay summer pa din, no? Kaya mainit. Medyo okay naman, no? Unlike nung kay Sister, yung kanyang signal daw ay medyo mahina. Dito medyo din, no? Kaya I'm not sure. Sana din matapos ko ang ating programa. Ayan. Si Father Chubby naman. Ako po, Father, ay nandito ngayon sa Bulacan. Gumagawa pa rin sa opisina remotely, pero nagtatry na magpahinga kahit papano. Ayan. Ako naman, dahil nasa sabbatical break pa tayo, ako naman ngayon ay nasa Prague, no? Malapit na kay Father Talavera. Medyo mainit. Sa Czech Republic, tayo ay nagpapahinga din kasi kasama din to sa sabbatical rest natin. Bilang mga religious, kailangan din natin ng pahinga sa ating mga buhay, no? Sa ating hindi sa bukasyon, hindi sa pagiging religyoso, pero pahinga sa ating sa mga gawain natin ngayon. Pero ngayon ay nararanasan natin ang kainitan din dito. Pero patuloy tayong nag-a-adjust, no, sa ating mga gawain dito sa Prague, no. Yun. So pag-usapan natin ngayon, siguro magandang topic ngayon na binigay sa atin ni Father Louis, no. Ang topic natin ngayon ay liturhiya, no. Liturhiya ng salita. Sa tuwing tayo ay dumadalo ng banal na misa, madalas nating napapansin ang mga pagbasa, salmo, ebanghelyo at humiliya. Ngunit ang liturhiya ng salita ay hindi pa sa simpleng pagbabasa ng Biblia. Ito ay isang banal na sandali kung saan Diyos mismo ang nangungusap sa kanyang sambayanan. Sa pamamagitan ng mga pagbasa, ipinaaalala sa atin ang mga kasaysayan ng kaligtasan, ang pangako ng Diyos at ang buhay at aral ni Jesucristo. Bilang sambayanan, hindi lamang tayo nakikinig, tayo rin ay tumutugon sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin at pagsasabuhay ng salita.
at bahagi ng ating Eucharist series. Ang topic natin ngayong gabi ay Liturgy of the Word. Siguro Father Chubby, ano yung una Yes. nating mga tatalakayin? Okay, ang una, ito na. Okay, no. Ang una po, ano po ba yung liturhiya ng salita ng Diyos or liturgy of the word? Siguro po si Father Paul ay magbibigay sa atin ng maikling pagpapaliwanag ano yung liturhiya ng salita ng Diyos sa loob ng misa. Well, no, pag sinabi nating liturhiya ng salita, no, ito ay bahagi ng misa kung saan ipinahayag ang mga pagbasa mula sa banal na kasulatan. Pinagninilayan ang mga ito sa humilya at tinutugunan ng sambayanan sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Hindi ito simpleng pagbasa lamang. Ito ay isang liturgical proclamation, isang buhay at kasalukuyang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang bayan. Ayun, so bahagi pala nitong liturhiya ng salita ng Diyos ang unang pagbasa, ang salmong tugunan. Siyempre, kung may pangalawang pagbasa, kung mayroong kapistahan o araw ng linggo, gayon din ang ebanghelyo at ang homilya hanggang sa panalangin ng bayan. Ngayon po, Sister Marisa, bakit ba mahalaga na bahagi ng misa itong liturhiya ng salita ng Diyos? Mahalaga ang liturhiya ng salita kasi inihahanda natin yung ating isip, yung ating puso upang makilala si Kristo at tanggapin natin siya sa Eucharistia. Kung sa liturhiya ng Eucharistia ay tinatanggap natin si Kristo bilang tinapay na buhay, Yun. sa liturhiya naman ng salita ay tinatanggap natin ang salita na nagbibigay sa atin ng buhay. So dalawang bahagi ito ng ating Eucharistia. Si Father Dexter po ngayon nakasama natin ay magbibigay naman po ng paliwanag kasi ano po ba ibig sabihin na ang Diyos ang nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga pagbasa? Alam nyo, Father Louis o Father Chubby, ano? Kasi pag sinabi natin kasing liturhiya ng salita, hindi lang natin siguro nakikita yung pagsasabuhay doon sa, sabihin natin Last Supper, no? Sa liturhiya ng Eucharistia, pero sa pamamagitan ng salita, dito natin makikita na ang buong Biblia pala ay ang pagsasalita ng Diyos sa pagkikipag-communicate ng Diyos sa atin, no? Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga taong na-involved noon doon sa banal na kasulatan. Kaya makikita natin na ang salita ay maaaring sabihin natin kahit na naisulit ito mga libong taon na nakalipas. Ngunit ang mensahe nito ay makikita natin at mararamdaman pa rin natin magpasa hanggang ngayon. Yun, alam nyo, naalala ko dito sa amin sa Bulacan, nung dati kapag sinabi yung salita ng Diyos, ang sinasabi, ito ang salita ng Diyos, may ito. Or sa English, this is the word of God. Kaya lang, kinalaunan, tinanggalan na yung ito. Kasi akala siguro ng mga nakikinig na yung binabasang aklat, yun ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos, yung ipinahayag, pinakinggan, at yung ating isa sa buhay. Tama si Father Dexter, yung mga pagbasa, iniayos yan para maipakita yung kasaysayan ng kaligtasan. Yung unang pagbasa, galing yan sa lumang tipan. Yung salmong tugunan naman, yun yung tugon ng sambayanan sa salitang ipinahayag. Yung ikalawang pagbasa tuwing linggo at dakilang kapistahan, yan po ay karaniwang mula sa sulat ng mga apostol or sa gawa ng mga apostol. At ang ebanghelyo, yung pinakamataas na bahagi ng pagpapahayag sapagat dito natin naririnig ang mga salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Father Paul, hindi ba yung mga salmong tugunan kinakanta yan, di ba? Ikaw ba, kumanta ka na ba ng salmong tugunan sa buhay mo? Well, oo, no, lalo na nung pumasok ako sa seminaryo. Actually, nung high school,
Talagang hindi ko yan lubos maisip na gawin. Pero nung pumasok sa seminary, syempre, kung minsan tayo ay na-assign, at oo, nakakanta ako. At usually yan, mayroon pang ka-duet. Para si Father Dexter pa nga yata, nakasama ko. Ay, Tama ba? Ayaw ba yun? Oo. Tama tayo. Hindi ko na maalala. Oo. Ganun pala. Ikaw, Sister Marisa, nag-ano ka ba? Inawit mo na. Oo, Father, nakapagsalmo din ako. Kasi parang halos lahat ata kami kailangan itry namin. Kahit na, kasi ano din parang building your confidence din. So part din ng training, supposed to be yung matutunan. Pero syempre, may mga iba na kung boses talagang hindi pa pwede, ay Hindi. hindi talaga. Ganon. Hindi talaga, oh. Father Chubby, ikaw ba, nung Ay, sa yes. seminary ba, kumanta ka noon? Naku. Kung naalala mo ba kung ano yung Oo. specific na passage? Alam ko. Siyempre, Ano? ilan lang naman tayo, no? Kumanta ako dun sa Easter Vigil ng Manawag, no? Pero hindi ako masaya sa ginawa ko. Pero may Kasi naalala ko, Father, Chubby natuwa ba sila? Oo. Oo. May nakita matinding naalala ko yung yung Teach me, O kapistahan. Lord, yun lang naman. At sa buhay ko, ako na hindi naman ganun karunong sa musika, ako ay na-assign kumanta ng salmo sa mismong blessing ng Rosary Garden ng Manawag 26 years ago. 26. Ako naman ang ginawa ko ay dahil naging music director din ako. Oo. Yung aming Grabe. kasama ay talagang pinractice ako yung magaling sa aming tumugtog ng organ, no. So madaling araw pa lang, alas 5 yung gising na ako para mag-vocalize dahil alas 9 darating ang arsobispo para blessingan. Alam ko namang hindi misa yon, pero inayos namin, merong pagbasa, may salmo. Nung ibubuka ko na yung bibig ko, dahil pinaghandaan ko yung salmo, bubuka. Sabi ng arsobispo, magsitayo pong lahat, manalangin tayo. So hindi Hindi natuloy. Kasi hindi naman siya misa, pero mukhang nagmamadali ang obispo, at ang sabi sa akin talaga ng nag-organize, biglang nagganon siya. Ayun, kaya hindi ko Sayang makakalimutan naman. yun. Hindi ko makakalimutan yun. Pero ang tanong ko kay Father Talavera ay, ano ba tong kinakantang salmong ito? Kasi minsan may mga nagsosolo. Intermission number ba itong? Well, no, of course. Oo, very obvious naman na ito ay hindi intermission number, no? Kaya nga ito ay bahagi ng liturgy of the word. Of course, ito ay palaging galing doon sa mga psalms natin, no? And by psalms, it means talagang kailangan siyang kantahin, di ba? Yeah. Pero kapag hindi, syempre pwede naman siyang i-dictate lang. Pero kailangan kapag binabanggit natin siya, laging in the spirit of reflection. No? Kailangan ito ay gawin o awitin o bigkasin ng may pagninilay at hindi nagmamadali. No? Kailangan, yun nga, hindi kasi siya, talagang we have to understand, siya ay parte ng liturgy of the word. Ayun, totoo siya. Saka Hindi intermission. Oo, at saka itong salmo na to, karaniwan kinukuha ito sa salmo ni David, no? Ibig sabihin, kahit yung mga tao noon pa man, 'di ba, may mga Songs of Solomon, Songs of Songs. So, ito yung mga panahon na kasi ang tingin natin sa panalangin ay nananalangin lang na verbally, no? Pero kahit sa sinuuna pa, kahit meron pa nga tayong di ba, yung Magnificat, no? Nang kumanta ang ating mahal na birhen, yung etc. Kahit dito sa pagkanta natin, ibig sabihin yung sabi nga ni St. Augustine, kapag tayo kumakanta, nagdadasal tayo ng doble, no? Ibig sabihin yung kanta na yan, salmong tugunan na yan, ay pinaparating na kahit sa ating pagkanta, tayo ay nananalangin pa rin sa Diyos. Bahagi dagdag ko lang din dun sa binanggit ni Father Dex, diba? Kumbaga, yung sa salmong tugunan, yung lahat ng sambayanan ay ini-encourage talaga na sumagot. No? Kasi
kumbaga, hindi naman tayo audience lang doon, di ba? Kaya nga, isa yan sa magandang expression natin ng active participation during the liturgy. And yung mga psalms natin, iba-iba, di ba? Mayroong pagpupuri, may Yes. pagsisisi, pagtitiwala, pasasalamat. Kaya nakakatulong din ito sa pag-express natin ng mga panalangin natin na yun, mga intention natin ngayon sa pamamagitan ng awit o pagbigkas ng salmo. Sister Marisa, bakit po ba tumatayo tayo kapag pinapahayag na yung ebanghelyo naman? Kasi yung pagtayo natin ay nangahulugan ng ating pagrespeto, paggalang, paghahanda at pananampalataya. Ito yung parang sinasalubong natin si Jesus, no? Na kaya tumatayo tayo bilang kumbaga sa ay wine-welcome natin si Jesus sa kanyang pagdating. Kaya tayo ay tumatayo. Sa ebanghelyo pa rin, Father Dex, bakit naman tayo pag nagpapahayag, meron pang maliit na tanda ng krus sa noo, sa labi, sa dibdib, bago mag-ebanghelyo? Ano bang ibig sabihin noon? Alam niyo, meron tayo kapag tayo ay gumagamit ng ating mga kamay, no? May simbolismo ang bawat galaw natin, no? Bawat galaw natin. Pag sinabi natin, pag pinagtagpo natin ang dalawang kamay natin, ibig sabihin tayo nagdadasal, amen, no? Pero doon sa ebanghelyo, kapag tayo ay ginagamit natin ang maliit na tanda ng krus, meron tayong sinasabi, sabi natin, naway ang salita ng Diyos ay manatili sa aking isip, maipahayag ng aking mga labi at manahan sa aking puso. Yung mga ganitong mga sinasabi natin na maliliit na hindi natin sinasabi sa ating salita, pero sinasabi natin sa ating mga puso, no? Tinatanggap natin ng ating ang ebanghelyo hindi lamang dito sa ating isipan kundi sinasa puso natin ang bawat salita ng ebanghelyo. At yung mga pagbasa po, yung first reading, second reading, ay karaniwan pong ipinapahayag ito ng isang instituted na lector. Hindi lang pwede pong laiko, mas instituted ka na lector. Ito po ay lay reader, no? Pero yung ebanghelyo naman po, ang nagpapahayag po niyan, pwedeng diakono, pwedeng pari, no? Mahalaga na ang tagabasa, meron pong sapat na paghahanda, may mahusay po, wasto yung pronunciation niya, malinaw po yung boses, at higit sa lahat, ay parang panalangin po yung kanyang pagpapahayag, no? Sister, kasi usually na-assign ka rin bilang lector, no? Paano po kayo naghahanda kung sa mga ganung mga bagay? Bago mag-misa, for example, the night before yung na-assign na ko na reader, talagang binabasa ko muna yan. Ngayon, kung pati yung kalibawa, merong mga salita na parang first time ko na-encounter yung word na yon o paano ba binipikas itong pangalan na to sa Bible? So, nagre-research pa talaga ako para nang sa ganun ay tama yung pagbikas. O kaya naman, kung lalo-lalo na sa mga young sisters namin, ang bukod sa pina-practice ng another sister, magtatanong, no? At kung hindi, pati yung pagtindig, pagpunta sa altar, no? Pati yung pagbow, kailan ka magbabow, saan ang posisyon. So lahat yun kailangan ay pina-practice. Kasi ang para sa akin, isang karangalan na maatasan na bilang isang lector o reader, no? Para sa misa. Kasi hindi lang ito ordinaryong pagbabasa na katulad nagbabasa ka ng isang libro, kwento. Ito ay salita ng Diyos. So yung kapag ikaw ay tumayo sa ambo o yung lector na sinasabi kung saan doon ipinapahayag ang salita ng Diyos, ay pinoproklamo, sinasabi mo yon yung salita ng Diyos. Kaya para sa akin ay isang sacred duty na ma-assign ka bilang isang lector o reader. Kaya kailangan ng iba yung paghahanda. Father, paano ba nagiging kwalipikado ang isang lector na para sabihin natin, oy, ikaw
ikaw ay kwalipikadong lektor para basahin ang salita ng Diyos? Ano po ba ang mga measure natin? Dito sa UST, for instance, saka sa iba't ibang mga diocese at parokya, yung kanilang diocesan or archdiocesan na liturgical commission, meron silang mga binibigay sa mga parokya kung sino muna yung may nais. Ang unang-una talaga, nais mo ba na maglingkod bilang reader or lector? Siguro yun ang una, no? Ngayon, syempre sa pagbabasa rin, kailangan alam mo sa sarili mo kung ikaw ay malinaw yung pagbabasa, meron kang talento doon. At hinuhubog po sila, meron pong pinagdadaanan na mga aral kung paano po ito, meron pong, I forgot yung name ng Basic Orientation Seminar na ginagawa sa mga diocese kasi hindi lang po ito wastong pagbigkas, hindi lang po ito paano mag-project doon, kung hindi, Mm. nasa buhay mo rin yung iyong pinapahayag. Yun po yung Mhm. mahalaga sa pagiging lector. Kaya Mhm. magsimula sa willingness mo, pero may mga qualification tulad nga ng marunong kang mag-pronounce at lahat, pero isa sa buhay mo rin itong pagiging lector. At Mhm. ito ay mas malaking hamon yun, no? Si Father Mhm. Talavera nga alam niya yung ano kung pari naman, no? Father, paano ba yung ibig sabihin ng liturgical proclamation, yung pagpapahayag, no? Hindi yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang ito kasi ordinaryong pagbasa ng ebanghelyo, pero ano sa ibig sabihin ng proclamation na yun? Well, no, syempre, yung kapag ka tayo ay nagpo-proclaim, no, kaya nga proclaim, hindi lang to basta pagbabasa. No, unang-una, nangangailangan niya ng pag-unawa, no, pananampalataya, paggalang, at kakayahang ipaabot ang mensahe sa sambayanan. No, naalala ko dati, deacon ako, I Mhm. think parang ano yun yung 400 years ng UST. Ah, Tapos ako yung nagbasa ng gospel, no? Kasi bilang deacon, no, pwede ka ikaw yung nagbabasa ng gospel. And then may isang pare, hindi ko na lang babanggatin kung sino. mm. After ng misa, nilapitan niya ako. No, sabi Mm. niya, "Uy, sabi niya, ang ganda ng pagkakabasa mo, malakas yung boses," sabi niya. Yun. Pero parang masyadong mabilis, sabi niya kasi parang hindi pa dumadaan sa microphone. No, ito yung parang inano niya sa akin yung parang image na ginamit niya. Kapag nagsalita ka, sabi niya, imaginein mo na yung salita mo, papasok sa microphone, Yun. dadaan doon sa mga kable at lalabas sa speaker. Sabi niya, lalo pa kung ang espasyo, kasi ginawa noon yung misa sa labas, sa Mm. field. No? Sa field. Mm. Kaya sabi niya, i-imaginein mo yung mga nakikinig. Sabi niya na hindi ka nagbabasa para sa sarili mo. Kasi kung minsan yun ang Oo problema ng nga. mga nagbabasa. Akala Mm. nila, binabasa nila sa sarili nila, naririnig nila, naintindihan nila, pero tandaan natin, mayroong tagapakinig. No? At Oo. kailangan, klaro dun sa tagapakinig yung pinabasa natin. No? Otherwise, magiging walang saysay na yung ginagawa natin. Kaya mahalaga yung alam mo yung lugar kung saan mo siya babasahin, 'di Ayun. ba? Anong klase ng equipment? No, kaya nga ako kapag hanggang ngayon, bago ako magsalita, iniaayos ko muna yung microphone na sakto siya sa bibig. Hindi siya nakadikit sa bibig, kundi mayroong espasyo, no? And then alam mong klaro ang mapapakinggan. Ayun. Pero syempre yung other extreme naman doon, hindi rin maganda, no? Yung sobrang arte yung pagkakabasa, no? Oo. Baka naman yung audience Filipino tapos British accent ka pa, 'di ba? Or American accent, hindi maiintindihan ng mga tao. No, dapat yung ating pagbabasa din naaayon din do sa listeners natin, 'di ba? At Kasi hindi over, no? Hindi na oberan, ika nga. oo nga, no, yung pagpapahayag pala ng salita ng Diyos, kailangan mindful ka, hindi lang sa'yo, Mm. kung hindi yung mga tao. Sa lahat ng, kaya pala napansin ko, Father Paul, na napaka-meticuloso mo kung nadidinig ka, lalo sa mga equipment natin sa CCNE, ayan, pero Oo. yun. Sister Marisa, kasi po, may pinahayag. Ayan, sabi nga ni Father Dexter, sa ni Father Paul, may pinahayag. So ngayon, dapat tayo makinig. No? Dapat tayo makinig.
Ano ba ang dapat gawin para makinig ang sambayanan? Kasi hindi maalis din minsan yung mga challenges na may mga iniisip ka kung yung sinampay mo ba mababasa or yung or may problema kang iniisip or lumilipad yung pag-iisip mo. Ano ba dapat yung disposisyon para makinig ang isang mananampalataya? Una, Father, siguro i-distinguish natin yung hearing and listening. No? Pag sinabi kasing hearing, narinig mo. Narinig lang. Narinig mo na may sinasabi yung reader kasi nagbabasa siya. Pero pag sinabi nating listening, nakinig. So yung listening na yon, it involves not just the ears, pero yung mind, tsaka yung heart. So that means to say, it should be an active listening. So Okay. kapag active listening, no, iniintindi mo kung ano yung sinasabi, na so much so na paano ito nagsasalita, paano ang Diyos nagsasalita sa akin, ano yung mensahe na mapupulot ko doon sa pagbasa na aking naririnig. So it is not just parang nandiyan ka lang, narinig mo, pero hindi tumatagos sa isip at saka sa puso. Baliwala yon. So, kailangan ay active listening. Ano yung sinasabi ng Diyos sa akin? Ano yung ipinapakita nito tungkol sa Kanya? Ano yung sinasabi niya tungkol sa aking buhay? At ano yung hinihingi niyang tugon sa akin? So, itong mga katanungan to ay makakatulong para tayo ay makapag-reflect, makapagnilay-nilay tungkol dun sa ating narinig para masasabi na talagang tunay akong nakinig sa salita ng Diyos. Ayun, no? May question po ako. Sige po, Father Dexter. May question lang po. Pwede po ba kung kunwari ako po ay isang laiko na nakikinig po ako doon sa pagbabasa, pwede po ba akong magkaroon ng kumbaga meron akong misalet? Okay, pwede ba ako tumingin sa phone? Pwede ba akong magbasa rin kasabay nung nagbabasa o hindi po pwede kailangan lang Actually, makinig? ang directives, if I am not mistaken, sa directives ng General Instruction on the Roman Missal, talagang mas maganda na wala tayong hawak na misalet o yung misal kasi these are all intended for private reading. However, there are times na syempre for pastoral consideration, pinapayagan tayo o ginagawa natin para nang sa ganon ay makasunod dun sa pagbasa. Lalo-lalo na kung halimbawa hindi masyadong klaro yung speaker, Yun. no, hindi mo maintindihan yung sinasabi kasi garalgal o masyadong mahina. Itong mga misalet na yan, itong mga misals na yan, ay makakatulong sa atin para makasunod. Alam niyo po si Father Dexter, minimake sure na sa UST lagi na malinaw yung pong sa church, pati dun sa labas. Kasi kahit pakinig ka, kung di mo naman maintindihan yung pinapakinggan, Yes, mahirap din talaga. No? Nung parish priest po si Father Talavera, talagang ganun din. Inayos din po nila yung sound system doon. Kasi one Sige po. time, meron akong inatena na yung community namin, we were invited. New Year yun nung nasa Thailand ako noon. We were invited sa isang community. Kasi habang nagbabasa yung reader, lahat ng tao, yung faithful, nagbabasa rin. They have their own Ay, ganun. Bible or reading. Tapos tinanong ko dun sa madre namin, kasi kalahi ngayon. Sabi ko, Sir, bakit during the reading, lahat ng tao nagbabasa? No? Sinasabayan nila yung reader. Sabayang bigkas. Parang ganon. Ganun. Tapos sabi ko, bakit hindi ko masyadong makuha yung kanyang paliwanag. Pero ang sabi niya, parang ngayon, although mabagal naman, for example, a reading from the book of the prophet Isaiah, gala, Thus says the Lord. Yung ganon, so parang
Yung pacing niya napakabagal. Napakabagal. Kaya sabi ko sa kanya, bakit lahat ng tao nagbabasa? Di ba dapat syempre makikinig ka? Ang Mm-mm. paliwanag niya, kasi yung pare nila gusto na nakukuha nila kung ano yung binabasa. Kaya sila sumasama din sa pagbasa ng reader. Naku, Siguro parang nagiging kanya-kanyang ano na yon. yung inaakma sa lugar. Idagdag ko lang doon sa tanong ni Father Dexter din, no? Kasi bakit yung may mga binabasa? Dito, actually, dito sa Jeep, may iba din, sa cellphone nila, sinusundan nila yung readings, pero silently. Ang rason naman ng mga yon, ayaw na nilang madistract. Parang they will keep on focus. Siguro dahil kapag hindi sila nakatingin doon kung ano-anong nakikita nila, no? O di kaya naman kung ano-ano naiisip nila. So yun yung isang dahilan naman kung bakit naman nila ginagawa dito na may sinusundan. Hmm. May parang sinusundan. kung sa ibang bansa ka talagang mapipilitan ka talaga, Father, especially nung nasa mission ako noon, so hindi pa ako marunong nung lengguwahe, so para maintindihan ko kung ano yung sinasabi na hindi ako nakuhula, meron ako talagang Yun. minsan nakakatulong yun para maintindihan ko English. yung sinasabi. Halimbawa kung Thai yun or Spanish yung reading, meron ka nung English translation na binabasa Yes. mo. Oo. Kaya po sa liturhiya ng salita, hindi lamang tayo nagbabasa tungkol sa Diyos, nakikipagtagpo tayo sa Diyos na nagsasalita. Ang tanong ay hindi lamang, narinig ko ba yung pagbasa? Ang mas mahalagang tanong ay, pinakinggan ko ba ang Panginoon? Ngayon, hindi nagtatapos ang liturhiya ng salita matapos basahin ang Ebanghelyo. Kaya patuloy po tayo ngayon, fathers and sister. Ang salitang narinig ay kailangang ipaliwanag, tanggapin, ipahayag, ipanalangin at isabuhay. Kaya yun po yung layunin ng homilya, yung pong after ng homily meron pang credo at panalangin ng bayan. Kaya paano natin maiiwasang maging tagapakinig lamang ngunit hindi naman tagasunod ng salita ng Diyos. So sa ikalawang bahagi na to, ang tatanungin ngayon natin ay si Father Paul. Ano po ba yung homily? Anong masasabi niyo anything about homily? Or pwede rin idagdag, sasagutin naman ni Father Dexter, paano ba maghanda para sa isang homily? Ganyan po. Well, no, syempre yung homily, alam naman natin, familiar tayong lahat dyan. So ito yung after ng gospel na ipahayag ng pare or ng deacon, and then uupo yung mga tao para makinig dun sa sharing. No? At itong sharing na ito ng pare, usually, ito ay nakasentro doon sa reading. No? Hindi pala usually, kailangan. No, ito ay nakasentro doon sa reading. Ito ay nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. At ipinapakita rin, parang kinocontextualize niya ito doon sa buhay ng simbahan at kalagayan ng sambayanan. Kaya nga, usually dito, meron tayo yung mga exegesis, di ba? Yun. Meron tayong parang study mismo noong salita ng Diyos na yon. Historically, ano yung pinanggalingan, probably. Or merong mga words, no, yung iba, lalo na yung mga bihasa sa Greek, or Hebrew, or Latin, di ba? Binabalikan pa nila yung konteksto na yon para i-share yun doon sa pinaka-homily. No? At syempre, magkakaroon lang ng laman yun kung may isasabuhay or may i-relate mo siya doon sa pang-araw-araw na buhay. No? Kaya nga may naalala ko dati, ewan ko kung sinong pare. Nung uso pa yung mga periodiko, di ba yung mga dyaryo, kailangan daw kapag yung pare, no, hindi lang basta Bible yung hawak niya. May hawak din siyang newspaper, no, or periodiko kasi ito yung magbibigay laman na doon sa ginagawa niyang homily. Mm-mm. Likewise, yung homily, hindi lang ito basta lecture, no, or Oo. motivational speech, or lalo na hindi lang to personal na opinion o kaya political commentary, or yung nangyayari ngayon parang comedy. Na. No, kasi ito kung minsan ito yung ano, 'di ba? Tatanungin ka, "Oh, ano kamusta yung ano, yung kamusta yung pagsisimba mo?"
Ano sasabihin ng mga nagsimba? Nakakatuwa yung pare. No, tapos sasatanungin mo, bakit nakakatuwa yung pare? Basta parang mayroon siyang joke na sinabi sa homily, no? Pag tinanong mo naman kung tungkol saan yung gospel, wala siyang maalala. No, ang naalala lang niya yung joke. No, di kaya naman naalala lang niya yung political comment ng pare. So, kaya nga kailangan ibalik natin, dapat nakasentro yung homily sa salita ng Diyos at doon sa misteryong ipinagdiriwang sa liturhiya. Father, may tanong po ako. Sige po. Siyempre, di ba, sa part ng training nyo as priest and Dominican, so ano yung parang mga ilang minuto sa palagay nyo ang dapat na meron ba sa inyo na masasabi nyo na ay good yung homily na yan? Kasi kung minsan sobrang haba, meron bang sa training nyo ba, meron bang yung mga pointers pagbibigay ng homily? Wala naman sister na sinabi na ganitong minuto ka lang dapat na maghumiliya, no. Pero sabi nga ni Pope Francis, no, kailangan nating limitahan ang ating pagsasalita sa homilya ng 6 to 7 minutes daw, sabi niya. Kasi sabi nga kapag sobrang haba, katutulugan din ng tao at sabihin natin hindi ka nag-prepare. Pero kapag sobrang iksi naman, ganun din. Hindi ka nag-prepare o kaya napaka-iksi para masabi mo lahat ang dapat sabihin, no? Ang nakita ni Pope Francis na magandang oras o magandang timing natin ay 6 to 7 minutes. Pero hindi dapat tayo tumingin lamang doon kung gaano naka 6 7 minutes kasi Father. Sabihin pag 8 minutes pangit na. Alam nyo yung ibang mga pare kahit na 20 minutes ka magsalita pero engaging siyang magsalita no. Pero syempre dahil sa mga ordinaryong mga pare, sinasabi na dapat magandang pinaka-ideal na timing, no, o minuto ay 6 to 7 minutes, sister. So, sa akin naman, yung sinabi na paano ba tayo dapat maganda sa isang humiliya, no? Sa akin, Father, to be Sige nga. sa paghahanda natin, dapat titignan mo muna kung sino yung mga tao na magiging participants, no? Kasi hindi ka pwedeng maghanda na napakatindi at napakabigat ng mga salita, no? Tapos ang magiging participants mo hindi naman nila maaarok o hindi nila maiintindihan, no? So titignan mo kung sino yung mga tao, kunwari yan ba ay mga estudyante, yan ba ay salat sa yaman, yan ba ay mga doktor, yan ba? Sino ba yung mga taong makikinig sa iyo? Kasi sabi nga nila, magiging epektibo lamang ang iyong mensahe kung nakakarating, no? Makakarating sa mga taong pinatutunguhan mo. Kung di nila maarok, kung hindi nila maiintindihan yon, o kaya masyadong mababaw sa kanilang pagkakaintindi, hindi papasok sa kanilang isip at hindi nila maisa sa buhay. Unang-una yon. Pangalawa, ang ating paghahanda dapat nakatanim sa atin sa pagdarasal, no? Kasi doon mo makikita hindi lamang dito sa isip natin nakatuon ang ating humiliya, kundi yung puso natin dapat ang nagdarasal, no? Kaya nga kapag ako ay naghahanda, tinatawag ko pa nga ang Banal Espiritu, no? Ang sinasabi ko lamang ay hindi ito sa pangungusap ko, hindi lamang ito mga salita ko, kundi Panginoon, anong gusto mong mensahe na ipararating sa iyong sambayanan, no? Kasi hindi naman ang pari lamang ang nagsasalita, kundi isipin natin ang Banal na Espiritu ang dapat gumabay sa atin sa ating paghahanda sa ating mga humiliya, kasi dapat ang Banal na Espiritu ang magbibigay ng salita, no? Siya kasi alam nyo, meron akong storya, no? Parang sabihin ko ay hindi naging maganda ang aking humiliya, pero pagkatapos ng misa may isa o dalawang taon magsasabi siya, Father, na-touch ako sa sinabi mong ganito. Pero tatanungin ko, anong sa salita kong yon? Pero siyang sasabihin na dito ko na-touch, Father, sa sinabi mo. Pero alam mo na hindi mo nasabi yon. Pero nakapagnilay siya doon sa sinabi mo. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo na ang nagsasalita sa kanila. Doon nila nararamdaman yung, ay parang hindi naman yun ang gusto mong patunguhan, pero doon sila tinungo ng Banal na Espiritu. Yun ang sinasabi natin na nakakatagos pala ako sa puso ng mga tao. Siguro sa pagbibigay natin ng humiliya,
5 minuto, 6 minuto o kaya 7 minuto man yan, ay kung tayo ay nakakatawid, no, nakakapasok tayo sa puso't isipan ng ating mga mananampalataya, doon natin makikita na epektibo nga ang ating humiliya. Sister, meron po mga tanong na sino po ba ang maaaring magbigay ng homily sa misa? Ang talagang itinalaga talaga ng simbahan para magbigay ng humiliya ay ang obispo, pare, at diakono. Pero may mga pagkakataon na magbigay ng sharing or testimony, pwede ang laiko kapag hinihingi ng pagkakataon. Pero para sa humiliya, ito lang ay para naka-reserve sa pare, sinabi ko nga, obispo, pare at diakono. Kaya pala sister, may napanood ako nung mahal na araw, nagpapatotoo, isa siyang laiko sa 7 last words. Kasi yun naman ay testimony niya at sharing niya at hindi yun nakapaloob sa misa. Tulad nga po ng nabanggit ni Father Dexter sa ni Father Talavera, yung mabuti raw pong humilya ay nakaugat sa banal na kasulatan. Siyempre, malinaw at maayos ang daloy ng presentation at nakaugnay sa buhay ng mananampalataya. Siyempre, dapat din tapat tayo sa turo ng ating simbahan at mayroong malasakit bilang isang pastol ng simbahan. Para ito ay mapagdilayang mabuti ng mga tao na nakikinig sa homily. Hindi kailangang mahaba, pero kailangan mayroon pong lalim, linaw at direksyon. Father Dexter, Mhm. ano naman ang responsibilidad na nakikinig sa homilya? Yung isang laiko or mananampalataya or kung sino man na nagpahayag ka naman ngayon ng pagpapaliwanag ng ating ibanghelyo, ano naman yung pananagutan ng nakikinig? O di si sister yata nagsabi nun ano, na parang or si Father Paul din yata. Ibig sabihin hindi dapat tayo nakatuon sa mahaba ba yung naging humiliya niya o nagbibiro o nagtapapatawa o nalungkot, nagalit, no? Hindi dapat doon natin maintindihan yun. Kundi kung ano yung pangungusap sa atin ng Banal Espiritu. Alam niyo, Father Chubby, ano, kapag naghuhumilia ang pare, kanya-kanya tayo ng tanggap doon sa sinabi ni Father. Pwedeng nasabi niya ito, pero hindi yun ang pinakasabi ko kanina, hindi yun ang punto niya, pero ito yung tumama sa iyo. Father, ito yung tumama sa akin. Doon mo makikita na nangungusap ang Panginoon sa isa't isa sa bawat isa sa atin, no, na ang Panginoon pala ang nakikipag-usap sa atin, hindi yung pare kundi yung pangungusap sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba, nung bumaba ang Banal Espiritu sa ating mahal na Birhen at mga apostoles, sila mismo ay nakadama ng Banal Espiritu. Ganon din siguro sa pag tayo ay nananalangin at nakikinig sa homilya ng pari, doon tayo pinababanal ng Espiritu Santo at nangungusap sa atin para tayo magbagong buhay. Father, parang yung sa parable of the sower, di ba? Mhm. Nag-share siya ng homily, tapos iba-iba ang pagtanggap namin, no, ng mga tao. So, parang ganun, no? So, Tama. makikita natin na kung paano ang Espiritu Santo ay nagwo-work sa bawat isa sa Mhm. mga tao na umaattend sa misa. Iba-iba. Maring isang Mhm. parte, na-touch yun, yung isa. So, Mhm. Kasi minsan problema yun yung problema sa pinansyal, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa kapitbahay, iba-iba yung nagiging dating sa kanya na ebanghelyo, lalo na siguro kapag nagsalita ang pare at may pinatutungkulan siya na hindi natin pagsuko ang pagsasabuhay pagkakaroon ng pagasa sa buhay, etc. etc. Doon natin nakikita na nangungusap sa atin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At madagdag ko lang nung nabanggit ni Sister yung parable of the sower, di ba? Kaya nga, dapat hindi tayo hihinto sa pagpapahayag. Kasi katulad ng parable of the sower, kahit na hindi man lahat ng mga isinaboy niya ay tumubo at namunga, tayo ay makakasiguro na kahit paano merong mga nakakagets. No? Naalala ko lang dito, may mga katikista dito sa JIB
naghahanda sila para sa first communion at saka para sa confirmation, no? Magkaibang mga grupo. And then, lagi silang nagrereklamo. Sabi, Father, parang hindi naman nakikinig yung mga bata. No? Hindi sila interested. Naglalaro lang sila. Pero, after that, siguro, after the activity, biglang yung isang bata, nagkita sila sa kalsada, no? Ordinary day, hindi yung normal. Tapos parang nilapitan siya. No? And then sinabihan siya, Miss, do you know I'm still praying our Father every day? Kasi sa tuwing sila ay nagkakaroon ng klase, nagdadasal sila ng Our Father. At sabi ko nga, yun yung yun yung hindi mo hinihingi, pero consolation mo na yon, no? Na kahit paano, sa 10 bata, may isa, no, na mayroong napulot, nakuha, at pinagpapatuloy, no, yung kung ano man ang napulot niya doon sa shinare mo sa kanya. Father Paul, dun po sa rubrics ng ating misal, yung pong mga panuto doon, ang sabi daw po doon, pagkatapos daw ng pagpapahayag ng ebanghelyo, pagkatapos ng humilya, mayroong konting pause. Mm-mm. Bakit ba kailangan pang mayroong sandali ng katahimikan? Pwede naman magdire-diretso na agad-agad. Anong para Yes. sa So, bago ko sagutin yan, naalala ko lang, merong isang experience dito yung isang pare. Kasi ano siya, parang siyang replacement priest. No? So, hindi siya sanay doon sa ginagawa. Umuwi kasi ng Pilipinas yung mga pari na nandito. Tapos may pumalit na yung mga nag-aaral sa Roma. So anyway, practice niya talaga na after ng homily, may silence. No? Okay. And then, I don't think I'm not sure kung pauupuin yung mga tao. Kaso, nung unang misa niya rito, hindi niya nasabihan na meron siyang ganon. So, nangyari, pumunta ka agad yung magli-lead ng prayers of the faithful. No? And it was a Sunday, kaya kahit yung credo, hindi na nila na proclaim or na pray dahil pumunta na nga yung tao. No? So, itong katahimikan na ito, hindi ito nangangahulugan na walang nangyayari. Pagkus, ito yung katahimikan na bibigyan tayo ng konti sandali para yung napahayag, no, yung napangingan natin na salita ng Diyos ay bumaba, no, mula sa ating pandinig papunta sa ating mga puso. At sa katahimikan na ito, hindi naman walang nangyayari. Actually, dapat ini-encourage tayo, unang-una siguro sa katahimikan, itanong natin, ano yung tumimo sa akin, no, doon sa gospel, no, doon sa homily? Ano ang kinakalabit ng Diyos sa aking konsyensya? Ano ang dapat kong baguhin sa aking buhay? At sino ang tinatawag niyang aking mahalin o paglingkuran? No? In short, it is a time na kung saan iisipin naman natin, ano naman kaya yung mensahe sa akin noong napakinggan kong salita ng Diyos? May bahagi na tumatahimik tayo talaga. Ngayon, kapag linggo at saka kapag mayroong mga dakilang kapistahan, dinadasal natin yung credo o yung sumasampalataya ako. Pagkatapos yan ng ebanghelyo at ng homily. Father Dexter, ano mo masasabi mo po sa credo? Bakit ba dinadasal yung credo? Oo, yung sumasampalataya ko. Alam niyo, Father Chubby, ito yung unang pag sinabi natin credo, ito yung pananampalataya ng buong Kristyanismo, no? Ng ating hindi lang mga Katoliko, dahil dati pa man, ito yung pananampalataya natin. Ito yung summary ng ating pananampalataya, no? Kapag tayo ay tinanong noon, ay sumasampalataya ako sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu. Basically, ito yung pagsamba natin noon at pananampalataya natin sa tatlong persona na iisang Diyos, no? Pananampalataya sa Ama, pananampalataya sa Anak, at pananampalataya sa Espiritu Santo. Kaya makikita natin yung buong summary, no? Sabi natin, buong summary ng ating pananampalataya ay ito yung nagbubuklod sa atin. Meron tayong tinatawag mahabang istorya niyan, mahaba ang history niyan, pero ang masasabi natin diyan, iisang simbahan tayo, iisang pananampalataya at iisang simbahan. Kaya dito tayo binubuo, no? Binubuo ang ating simbahan ng iisang pananampalataya. Nananampalataya ako. Yung iba nga, sabi pa nga
sumasampalataya kami, no? Sabi nga, we believe in one God. Pero sa ating mga Katoliko, I believe in one God, no? I believe in God the Father Almighty. I believe in Jesus Christ. I believe in the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng sang tatlo na ito, tayo binubuklod bilang isang simbahan upang manampalataya tayo ng iisa para tayo magiging iisa ng bilang isang sambayanan at bilang isang simbahan. Naalala ko yung isang Dominican saint. Ano bang Sino? pangalan niya? Tinaga siya eh. Si San Saint Pedro. Pedro Verona. San Verona. Pedro Verona. Nung siya yung unang martyr ng Dominican order at ang sabi daw nung siya ay minartir ay dumudugo nga yung ulo niya at isinulat niya doon sa ground sa pamamagitan ng kanyang dugo yung kanyang mismong pananampalataya, Credo et unum Deum, no? I believe in one God, no? Ngayon, after naman po no, ng Credo, Father Paul, may panalangin ng bayan or yung ating universal prayer. Ano po ba yung laman niyang panalangin ng bayan na to? Ano po ba ito? Itong panalangin ng bayan or universal prayer, dito sa JIB ang tawag nila dito, bidding prayers. Bidding At prayer. dito parang ino-offer, no, or inaangat, no, yung mga intercessions, no, yung mga panalangin ng sambayanan, no. At ito ay usually, no, yung composition niyan ay merong panalangin sa simbahan at mga namumuno rito. Ito yung nauna sa Santo Papa, and then sa mga pinuno ng pamahalaan at kapakanan ng daigdig. Kaya pinagdarasal din natin yung mga lider ng ating gobyerno, o di kaya naman maari siguro pagdasal natin yung mga ibang mga lider para mapanatili yung kapayapaan sa mundo. And then, mga naghihirap at may mabibigat na pangangailangan. Halimbawa, siguro yung mga may sakit, di ba? Or kung may mga intention for that Sunday. Halimbawa, may Migrant Sunday. O kaya yung mga Seafarer Sunday, di ba? Pinagdadasal natin yung mga intention din nila. Tapos, meron din para sa lokal na pamayanan. Halimbawa, para sa parokya, para sa diocese, ganyan. And then, at sa ilang pagkakataon, para sa mga yumao, at yung iba naman, para sa mga personal na kahilingan na dinadagdag nila. Dito sa JIB, bago matapos yung mga prayers, meron din intercession na dinadasal yung Hail Mary. So, hindi ko alam kung ito ay practice din sa ibang mga diocese. Pero dito, ginagawa yon na together with our Blessed Mother, ayan, yung ating mga intention ay tinataas natin sa Panginoon. Pasabay-sabay nagdadasal ng Hail Mary. Pati yung yung wording nyo dyan, yung bidding prayer. Old English siya, yung to bid is to request, no? Parang nagre-request ka. Talagang, Father Paul, yung mission mo sa Gibraltar, nakikita mo na talaga yung mga contextualization dyan, no? Magbibigay pong una, si Father Paul Talavera. Father Paul, ano po ang keyword po ninyo? Ang aking keyword, syempre, yung pinaka-obvious, kasulatan. Ayan. Ang liturhiya ng salita ay nakaugat sa banal na kasulatan. Sa mga pagbasa mula sa Lumang Tipan, mga sulat ng mga apostol at ebanghelyo, ipinahahayag ang kasaysayan ng kaligtasan at ang mensahe ng Diyos para sa kanyang bayan. Salamat, Father Paul. Ako naman yung magne-next na magki-K. Ang K ko po ay kilos. Kasi po tulad ng mga nabanggit natin kanina, kumikilos ang banal na espiritu para sa atin, pinapakinggan natin para isabuhay ang salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating buhay mismo, inaalay natin ang lahat sa Diyos. Father Dexter, ano ang K mo na words? Ang K ko ay credo. Ito yung pananampalataya kasi gusto kong umikot tayo sa pananampalataya, no? Yung salita ng Diyos ay dapat nakabatay din sa pananampalataya natin sa Diyos. Hindi lamang natin binabasa at nakikinig tayo sa salita ng Diyos, kundi nasasabuhay din natin yung pananampalataya natin, no? Kaya tayo may credo, yung credo ng simbahan bilang isang sambayanan, bilang isang simbahan, bilang isang
kabilang sa katawan ng simbahan. Dapat tayo ay nagtutulungan, dapat tayo nakikinig sa bawat isa sa pamamagitan ng isang kredo, isang simbahan na may iisang Diyos. Salamat, Father Dexter. At si Sister naman, magbibigay ng keyword. Akin ang aking keyword ay katahimikan. Ang salita ng Diyos, sabi natin, ay ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Pero mahirap marinig ang kanyang mga salita kung walang katahimikan. So sa katahimikan, hinahayaan natin na tumimo ang salita ng Diyos sa ating isip at puso nang sa ganon ay ating maisagawa sa ating buhay. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat Sister Marisa, Father Paul, Father Chubby, at makikita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Usapang K.